Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 15 ng workbook, page 96. So, yung isang grammar na natutunan natin is yung dongsa plus go itta, again, verb plus yung ing sa English, no? So, present progressive form ng verb. Tingnan natin yung example. 후wen 씨가 식당에서 밥을 먹고 있어요. So, yung verb natin is yung 먹다. So, at the moment, kumakain siya. So, 먹고 있어요. Eating. Madali lang siya, no? Kasi nandito na yung mga verb na lalagyan natin ng go itta. And yung rule din po ng go itta is madali lang din. Whether may 받침 or wala, go itta lang yung ilalagay natin. So dito, 제이슨 씨는 지금 학원에서 아이들에게 영어를 가르치다 magiging 가르치고 있어요. So yung itta magiging 있어요. Okay, so si Jason daw ngayon ay nagtuturo ng English sa mga bata sa institute. Okay, so punta tayo sa number 2. 친구와 저는 지금 시험을 보다 magiging 보고 있어요. Number 3. 이링 씨는 면세점에서 물건을 판매하다 magiging 판매하고 있어요. Next, 지금 카센터에서 자동차를 고치다. 고치다 ibig sabihin po is inaayos, no? So, 고치고 있어요. So, ibig sabihin, ngayon daw, dun sa car center, yung sasakyan ay kasalukuyang inaayos. So, tuloy natin si 동사 plus go 있다. Check natin yung example. 한국에서 무슨 일을 하세요? Anong klase ng trabaho ang ginagawa mo sa Korea? Sagot yung kausap. 가구 공장에 다니고 있어요. So, yung nasa parenthesis, 가구 공장에 다니다. Naging 다니고 있어요. Okay, so madali lang ulit kasi nakalagay na kung ano yung lalagyan ng grammar eh. Sabi niya, doon daw siya nagtatrabaho sa furniture factory or plant ng mga furniture kung saan ginagawa yung mga furniture. Number 1. 지금 어디에 살아요? So, saan ka nakatira ngayon? 저는 회사 기숙사에 So, yung dudugtungan lang po ng grammar ang isusulat ko, no? So, 회사 기숙사에 yung salda magiging 살고 있어요. Next. 무역회사에서 무슨 일을 해요? So, anong klase ng trabaho yung ginagawa mo sa trade company? Sagot ng kausap, 저는 무역회사에서 영어 번역 일을 하다. So, magiging 영어 번역 일을 하고 있어요. Okay, so, doon sa trade company, ang ginagawa ko is yung pagta-translate. Okay? So, translate to English, kumbaga. Number 3. 후웬 씨는 직업이 뭐예요? Anong trabaho mo, 후웬? 사got si 후웬. 초등학교에서 망과 후에 베트남어를 so yung 가르치다 베트남어를 가르치고 있어요. So ano daw yung trabaho ni 후웬? Sa mga elementary students daw, okay, 초등학교에, so dun sa elementary school, meron silang tinatawag na after-school program. So, yan po yung 방과후. Again, it means after-school program. So, dun daw sa program na yon is nagtuturo siya ng Vietnamese language. Okay? So, number 4. 지금 어디에 계세요? So, nasaan ka po ngayon? Sagot ng kausap, 지금 마트에서 장을 보다. So, magiging 장을 보고 있어요. Yan. So, if maalala nyo si 계세요, no? Honorific form ng 있어요. So, malamang yung kausap ni na, so sina yung sumagot, no? Yung kausap ni na, siga, is mas mababa yung, pwedeng yung edad,
Okay, mas bata, or yung in terms of status or position, mas mababa kaysa kay na. Kaya ang tanong is naka-honorific form, no? Nasaan po kayo ngayon? Kumbaga. Okay. Another grammar sa level 2 unit 15 is yung dongsa plus un or niyen. So quick review tayo, no? Ano bang gamit ng grammar na to? Kapag gusto mong i-modify yung noun na gusto mong sabihin dun sa statement mo sa pamamagitan ng action na connected dun sa noun. So for example, gusto mong sabihin yung pagkain or yung ulam na kinain kahapon ay kimchi jjigae. So, ano yung gusto mong sabihin doon? Yung kimchi jjigae, which is ulam. So, i-modify mo si ulam sa pamamagitan ng pagsasabi na yun yung kinain kahapon. So, paano yun sasabihin? Oje, yan, quick review, no? Oje, 먹은 반찬은, or not banchan, 음식. So, yung meal na lang, no? So, 음식은 김치찌개예요. Yan. So, ito siya, no? 먹은. From the word 먹다, so, dinagdagan ng 은 kasi may batchim na giyok. So, again, yan po si dongsa plus 은 or niyen. Kapag may batchim, 은. Pag walang batchim, niyen. Okay, so, tingnan natin. 먹다, 찍다, 찾다, 잡다, 앉다. So, lahat yan may batchim. Kaya lahat po yan ay 은. 찍은, ibig sabihin, yung, usually, sinasabi mo yan sa picture, no? Pag nag-take ka ng picture. So, ibig sabihin, yung picture na kinuha mo. Okay? Kinuha mo na yung, kumbaga, na ano na siya, na-picturean na, kumbaga, sa Tagalog. And then, 찾다, to find. So, 찾은. So, ibig sabihin, yung nahanap. Okay? 잡다, to catch. So, magiging 잡은. So, yung pwedeng to catch na salo. Yan. Okay? So, pwede ding 잡다, to hold. Okay? So, yung hinawakan or yung nahawakan, pwede po yun. 앉다, to sit. So, magiging 앉은. So, ibig sabihin yung naupuan or inupuan na bagay. Okay? So, dito naman, gada, boneda, manada, dochakhada, bonyokhada. So, lahat yan, no, wala silang batchim. Kaya, gada, naging gan. Ibig sabihin yung napuntahan. Boneda, bonen. Ibig sabihin yung naipadala. So, ibig sabihin tapos na, no? Okay? Manan, na-meet. Dochakhada, magiging dochakhan. So, ibig sabihin, dumating na yung bagay na gusto mong sabihin, no? Bonyokhada, bonyokhan, na i-translate na. Okay? So, ibig sabihin, past tense na, no? Nangyari na. Okay, dito tayo sa dutta. So, magiging, yung digut, magiging del, tapos idadagdag si en, deren. So, yung napakinggan. And then, mandilda, mangyayari, mawawala si real, magiging man, dun. So, niyan lang yung dinagdag. Okay? Ibig sabihin, yung ginawa or nagawa na, tas kung ano man yung bagay na yon. Try nating apply si dongsa plus en or niyan. Okay? So, sige. Tingnan natin example. 누가 이 제품을 판매했어요? Sino yung nagbenta ng bagay na to? Sagot ng kausap. 이 제품을 판매한 사람은 이릉 씨예요. So, 판매하다 naging 판매한. So, yung tao na nagbenta ng product na yan ay si Iring. Okay? Number 1. 와, 무슨 음식이에요? Uy, anong pagkain yan? 만들다 magiging 만든. 제가 만든 베트남 음식이에요. Ito yung ginawa ko na pagkaing Vietnamese. Number 2. 이 사진 언제 찍었어요? Kailan to kinuhaan? Yung picture daw, no? Tapos, ang sagot, 지난 여름에 여행 가서, so yung 찍다 magiging 찍은. 사진이에요. Sabi niya, kinunan ko yung picture na yan last summer.
nung kami ay namasyal. Next, number 3. Uriban 선생님이 누구예요? Sino yung ating class teacher? Okay, so sagot, 저기 파란색 옷을, tas yung 입다, magiging 입은. 저기 파란색 옷을 입은 분이에요. So, yung bun po dito, it means yung tao. Okay, so person. Sabi niya, yung tao na nakasuot ng kulay blue na damit. Okay, so ibon, ibig sabihin nakasuot, naisuot na yung damit na yon. Okay, so number 4. I sopo는 뭐예요? Sopo, ano po ulit yan? Parcel or padala, no? Sabi niya, ano tong padala na to? Sagot ng kausap, 고향에 계신 부모님이 저에게 보내다. So, magiging 보낸. So, nangyari na, napadala na. 보낸 생일 선물이에요. So, sabi niya, padala yan sa akin. Okay, so, padala yan sa akin ng mga magulang ko na nandun sa lugar namin. Okay, so, birthday gift daw siya. Birthday gift siya na pinadala sa akin ng mga magulang ko na nasa probinsya namin. Yun yung ibig sabihin niya. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.